Ang mga kwento ni Miss Gwen. Padabog na pinatay ni Amanda ang radyo dahil sa lakas ng ingay nito. Pakiramdam niya'y halos umabot ang lakas ng tugtog ng radyo nila sa kabilang barangay. Kaagad naman siyang sinuway ng anak ni Siana at hinablot ang radyo. Akin na nga yan! Bakit niyo ba pinatay? Yana Claire, umaabot na sa kabilang barangay ang pagpapatugtog mo. Yung mga kapitbahay natin sinisigawan na tayo. Hindi na siya pinansin ng dalaga at padabog na kinuhang speaker at pumasok sa kanyang kwarto. Sakto rin namang dumating ang landlady ng kanilang inuupahang bahay upang maningil. Naku, Manang Melanie, pasensya na ho kayo ha. Wala pa kasi si Fernando dito eh. Hay nako, Amanda, naririndi na ako sa mga dahilan yung yan ha. Mas mabuti pang umalis na kayo rito dahil may mga uupa. Good payer pa. Napabuntong hininga na lamang si Amanda at umupo sa sofa. Kakatapos niya lang tapusin ang gawain sa bahay at kahit tulong ay wala man lang siyang natanggap sa anak niyang si Yana. Kahit pag-abot lamang ng tubig. Huminga na malalim si Amanda at tumayo upang uminom ng tubig sa kusina. Ngunit napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang balita sa kanilang TV. Isang batang lalaki raw ang natagpo ang patay at may tahi pa ang bibig na natagpuan sa isang abandonadong bahay. Sabi ng na-interview na pulis na nagsasagawa sa investigasyon, gagawin daw nila ang lahat para malaman ang tunay na nangyari at nang mahuli ang mga kriminal. Napailing na lamang si Amanda at tuluyan nang pumunta sa kusina. Hindi pinakita sa TV kung saang lugar at anong bahay ang katabi ng bangkay ng bata bilang pagrespeto sa may-ari ng naturang bahay. Pag-uwi ng asawang si Fernando, sinalubong kaagad siya ng yakap ni Amanda. Napansin niya ring pagod ang lalaki, kaya mas minabuti na kinabukasan na lamang niya sabihin ang sinabi ni Melanie. Kinabukasan, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Amanda at sinabing pinapaalis na sila ng may-ari ng bahay. Hindi naman nagulat o nabigla si Fernando. Sinabihan pa niya ang kanyang mag-ina bago siya umalis na mag-impake na ng kanilang gamit. May alam kasing bahay si Fernando at pwedeng mabili sa halagang 250,000. Sakto rin dahil ang ipon niya ay 253,000 naman. May 3,000 pa siya upang ipambayad sa mga natirang utang. Pumunta naman si Fernando sa naturang bahay at hindi niya yun ipinagpaalam kay Amanda at Yana dahil gusto niyang sorpresahin ng mag-ina. Habang naghihintay sa may-ari, isang matanda ang lumapit kay Fernando. Madilim ang tingin nito sa lalaki at wari lulunukin siya nito ng buhay. Nakaramdam ng takot si Fernando at umusod ng kaunti mula sa pagkakatayo dahil sa nararamdamang kakaiba. Tumayo ang matanda sa kanyang harapan at hinawakan siya nito sa braso. Huwag niyong kunin yan! Hindi matatahimik ang kaluluwa niya! Tila ba'y may bumulong ng pagalit kay Fernando. Tumingin siya sa matanda, ngunit hindi niya nakitang bumuka ang bibig nito. Nananatili lamang itong nakatitig sa kanya. Dumating naman ang may-ari at kaagad na tinaboy ang matanda. Umalis naman kaagad ito at pagdakay inasikaso na ng may-ari si Fernando. Nagpakilala itong si Mr. Ming. May kalakihan na naturang bahay. May 2 palapag. Pwede raw gamitin ang mga gamit na nasa loob ng bahay. May sala, kusina, at 2 kwarto raw ang bahay niyon. Pumasok naman si Fernando sa isang kwarto. May double deck ito at kasyang 2 tao, ngunit nag-iisa lamang ang anak niyang si Yana. Sumilip siya sa bintana at napansin niyang may bakanteng lupa sa likod bahay. Hindi niya na lamang yun inusisa sa may-ari
kahit walang sinabi ang kanyang kaibigan na may bakanting lupa pala ang bahay na ito. Napansin naman siya ng may-ari habang nakatitig sa bakanting lote. Kinausap siya nito para makuha ang atensyon. Tumangutango na lamang si Fernando habang nagsasalita ang may-ari tungkol sa bahay na binibenta nito. Pagkatapos nun, ay sinabihan na siyang pwede na silang lumipat anytime. At pag-usapan pa nilang tungkol sa pirmahan ng papel at kasulatan sa abogadong kaibigan din ni Mr. Ming. Gabi na nang makauwi si Fernando. Nakaligpit na ang mga gamit at kasalukuyan na rin nililigpit ni Amanda ang mga natirang gamit. Tulog na rin ang kanyang anak sa sofa at tila'y napagod ito sa pagliligpit. Nilapitan niya ang asawa at umupo sa harap nito. Napahawak si Fernando sa balbas bago bumuntong hininga. Nagsalubong naman ang kilay ng asawang si Amanda dahil sa ikinilos ni Fernando. Ano ba yon, Nando, ha? Ano kasi, nakabili kaagad ako ng bahay sa halagang 250,000. Petras bill pa ako rito. Sa'yo ko ibibigay para pambayad sa mga utang. Inilahad niya ang 3,000 sa babae at kaagad naman inabot yon ni Amanda na may pagtataka. At saan to galing? Sa ipon ko. Galing sa pamamasada. Tumangutango naman si Amanda bago ibinulsa ang pera at ipinagpatuloy ang pagtutupi. Ngunit hindi pa rin mawala sa babae ang pagdududa na may ginagawang kababalaghan ng kanyang asawa. Alam niyang mahina ngayon ng pamamasada, kaya bakit nakaipon ng ganong kalaking pera at nakabili kagad ng bahay ang lalaki. Ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Amanda at pinagpatuloy ang pagtutupi. Tumingin naman siya sa anak na natutulog. Napapabuntong hininga na lamang siya kapag naaalala niyang hindi pa rin siya matanggap ni Yana bilang isang tunay na ina matapos niya itong alagaan simula pa ng sanggol ito. Kinabukasan, tapos nang ilagay ni Amanda ang lahat ng kanilang gamit sa loob ng jeep ng kanyang asawa. Pasakay na siya sa jeep na mapatigil sa paglalakad nang may naaninag siyang bata na nakapasan sa likod ng kanyang asawa. Kinusot niya ang mga mata dahil nabigla siya ng tingin. Pagdilat niya ay nawala na ang bata. Hindi na lamang yun pinansin ni Amanda at tuluyang sumakay sa jeep. 2 oras ang biyahe bago makarating sa bago nilang bahay. Nang makarating sila, bumaba kaagad si Amanda sa jeep. Ngunit isang mabigat na pakiramdam kaagad ang sumalubong sa kanya sa lugar na kanilang pinuntahan. Nakakatakot ang bahay kapag sa labas titignan. Ngunit pagpasok naman sa loob, ay mapapawi ang takot at pagdududa. Dahil maaliwalas ang loob, malinis, may mga gamit na rin ito. May mga upuan, lamesa at iba pa. Ngumiti naman si Amanda bago nilapag ang dalang karton na may lamang mga gamit. Una niyang sinuri ang kusina. Malinis din ito. May mga gamit na. Lababo, stable na tubig, may mini refrigerator pa. Pangalawa naman niyang sinuri ang banyo. Nakatabi lamang ng kusina. Maganda rin ito. Malinis ang sahig at lababo. May mga lalagyan ng tuwalya, sabon at iba pa. Ngunit ang dahil doon, bumalik ang pagdududa ni Amanda. Habang nag-iisip na palingon sa gulat si Amanda, nang may biglang tumakbo na kung sino sa labas ng banyo. Puti lamang na tela ang kanyang nahagilap at kasunod noon ang pagtama ng malamig na hangin sa kanyang batok. Dahilan para tumayo ang kanyang mga balahibo. Sumulpot naman bigla si Fernando. Hinahanap pala siya nito kanina pa. Ngumiti ang lalaki at nilapitan siya sa kainakbayan. Kumusta rito, mahal? Ayos lang ba sa itong bahay? Pilit na ngumiti si Amanda at tumangutango lamang. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinipo ito gamit ang daliri. Sabay silang lumabas sa banyo
at tumungo sa sala. Nadatnan nila roon si Yana na abala sa paghahanap ng signal. Mahal, ayaw mo bang tignan ng taas? Sige na, ako nang bahala rito mag-ayos ng mga gamit. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, tumambad sa kanya ang isang mini sala na may set ng sofa at TV flat screen. Hindi rin nawala sa tea table ng flower vase at iba't ibang uri na magazine. Pumasok sa kwarto si Amanda kung saan masisilip ang bakanting lupa. Sumilip siya sa bintana at nakita roon ang pamilyar na lupa at semento. Doon lamang siya na deja vu. Dahil pakiramdam niya, nakita na niya ang lupang ito. Naudlot sa pag-iisip si Amanda nang biglang nagsara ang pintuan ng kwarto. Dali-dali niya itong binuksan at tumambad sa kanya si Yana. Wala itong emosyon na nakatingin sa kanya at mapuputla rin ang mga labi nito. Muling nagsara ang pintuan at pinilit yung buksan ni Amanda. Nabuksan niya ng matagumpay at wala na ron si Yana. Dali-dali siyang bumaba at sinilip ang dalaga sa ibaba. Ngunit nagtaka siya dahil abala pa rin ito sa paghahanap ng signal. Oh, mahal, ayos ka lang ba? Ano po ba, ma? Alam mo namang abala ako sa paghahanap ng signal dito eh. Bakit pa kasi rito tayo nakatira? I can't meet my friends sa tuloy. Yana, umakyat ka ba kanina sa taas? Hindi. At saka bakit ako aakyat doon mas pipiliin ko na nga lang na tumira sa lansangan kaysa rito sa bahay na nakakatakot? Yana! Napabuntong hininga si Amanda at umupo sa hagdanan. Kaagad naman siyang nilapitan ni Fernando at niyakap. Alam niyang stress na dala ng kanyang asawa dahil sa kanilang anak na si Yana. Nando, masyadong mabigat ang nararamdaman ko sa bahay na to. Niyayakap ni Amanda ang sarili nang may biglang malamig na hangin ang umihip. Dahilan upang tumayo ang kanyang mga balahibo sa batok. Mahal, hindi tayo pwedeng umalis dito. Ito lang talaga ang murang bahay na nakita ko. Nireto na to ni Nathan sa iba naming kaibigan. Pero ako lang ang sumangay na kunin tong bahay. Wala naman nagawa si Amanda dahil alam niyang tama ang kanyang asawa. Kung magbabakot sila, saan naman sila pupulutin? Ayaw na rin niyang mangungupahan ulit sila. Kinagabihan, naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos nila magligpit, kumain na sila at nagpahinga. Naiwan sa kusina si Amanda dahil siya na lamang maghuhugas. Hindi kasi siya pinapansin ng anak kahit di niya alam kung ano ang rason. Nasanay si Amanda sa trato niya na sa kanya simula nang malaman ng dalaga na hindi si Amanda ang tunay niyang ina. Habang tahimik na naghuhugas, bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si Amanda. Pakiramdam niya parang may tumititig sa kanya habang siya'y naghuhugas. Dahil doon, mas lalong binilisan ni Amanda ang paghuhugas, ngunit hindi niya man lang napansin ang aninong kanina pa nakatayo sa likod niya. Nawala lamang yon nang matapos na maghugas si Amanda at aakyat na. Pinatay ang ilaw sa kusina at sa sala bago umakyat. Ngunit na sa ikatlong palapag pa lamang siya, isang sitsit ang kanyang narinig mula sa kusina. Napailing na lamang si Amanda at inaakalang mga bata lamang ang nantitrip sa kanya. Unang araw nila sa bahay kinabukasan at ang masasabi ni Amanda ay medyo hindi magandang nangyayari sa kanya rito. Kinabukasan maagang nagising si Amanda upang magligpit at magluto ng almusal. Maaga pa kasi gagayak mamaya ang kanyang asawang si Fernando upang mamasada kasabay ang kanyang anak na si Yana na papasok din sa eskwela. Pagkatapos ihanda ang almusal, kinuha ni Amanda ang walis at napagpasyahang magwalis sa harap ng bahay. Habang nagwawalis, napag-isip-isip siya kung bakit ibinenta ng may-ari ito sa murang halaga maayos naman ang bahay. Iha! Nagsalubong ang kilay ni Amanda nang marinig ang hindi pamilyar na boses. Segundo matapos bago siya lumingon, ay napatili sa gulat nang makitang matandang babaeng kulubot ang balat at kulay itim ang suot na damit. Uugod-ugod na itong maglakad.
Ngumiti si Amanda upang hindi ipahalata sa matanda ang takot at pagkagulat dahil sa ginawang pagsulpot nito sa likuran niya. Ni hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito o di kaya'y mga tunog ng paglalakad nito patungo sa kanya. Ano po yun, Lola? May tutulong ba ako sa inyo? Mag-iingat kayo sa bahay na yan. Hindi pa nakakaalis ang kaluluwa niya. Nananatiling nakakunot noo si Amanda dahil sa sinabi ng matanda. Hindi pa rin binibitiwan nito ang kanyang mga kamay at masamang nakatingin sa kanya. Ma! Napabalikwisyo si Amanda at napalingon kay Yana na nasa pintuan nila. Nilingon niya uli ang matanda, ngunit wala na yun sa kanyang harapan. Nanatiling nakalutang ang kamay niya sa ere. Dahil sa inis, nilapitan na lamang niya ng ina at sinigawan ito. Ma, ano ba? Hindi mo ba ihahanda ang gamit ko? Anong ginagawa mo rito sa labas? Hindi makasagot si Amanda dahil halo-halo ang kanyang naramdaman. Takot, inis at lungkot. Iniwan siyang nakatulala ni Yana. Pakiramdam niya sa loob ng 17 years, hindi na-appreciate ng dalagang paghihirap niya rito. Kahit hindi siyang tunay na ina nito, sana pinaramdam man lang ni Yana na mahal siya nito. Kahit hindi sila magkadugo, tinuring niya naman tunay na anak si Yana. Sa muling pagkakataon, pinalampas niya ulit ang ginawa ng anak sa kanya kahit alam niyang mali at may karapatan siyang suwayin nito. Kapag kasi ginagawa niya yon, sinusumbatan siya at sinasabihan ng anak na hindi siya ang tunay na ina nito. Kaya wala siyang karapatang suwayin ng lahat ng bagay na ginagawa ni Yana. Pagkatapos niyang ayusin ang gamit ni Yana, sakto rin katatapos lang magpihis ni Fernando at handa nang gumayak upang mamasada. Si Yana na lamang ang hinihintay para mahatid na siya sa school. Napansin ng lalaki na nakasimangot at parang malungkot si Amanda. Kaya nilapitan niya to at niyakap sa likod habang nagliligpit ng hapagkainan ng asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi na lamang sumagot si Amanda at iniwas ang katawan sa pagyakap ni Fernando. Tumungo siya sa kusina bitbit ang hugasin. Nagtaka naman si Fernando sa asawa kaya sinundan niya ito. Pinunasan ni Amanda ang luhang tumutulo at hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Habang naguhugas, tumayo sa gilid si Fernando at tinanong ang asawa kung bakit ito umiiyak at anong problema. Hindi sinagot ni Amanda si Fernando kaya tinanong niya ulit ito. Namimiss ko lang si inay. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki bago niya iniwan si Amanda sa kusina. Nang mapagtanto na ng babae na nakaalis na ang asawa, doon na siya sumabog at palihim na umiyak. Paglabas niya ng kusina, wala nang dalawa kaya nilak niya ang pintuan at umakyat sa ikalawang palapag upang magpahinga. Maaga pa siya kanina nagising kaya babalik muna siya sa pagtulog. Nagising si Amanda dahil sa lakas ng kalabog. Dali-dali siyang bumaba upang tignan kung anong nangyari. Nakita niya nakabukas ang harap na pintuan kaya kinabahan lalo si Amanda. Dahil lang natatandaan niya ay nilak niya ito bago siya natulog. Unti-unti siyang lumapit sa pintuan upang isarado ulit ito. Nung ilalak na sana niya ito, may biglang humarang na dugo ang kamay rito. Doon na sumigaw si Amanda at pilit na sinasarado ang pintuan. Ngunit masyadong malakas ang kamay na pumipigil sa pagsara nito. Hindi na kinaya ni Amanda at tuluyang nabitiwan ang pintuan. Doon tumambad sa kanya ang batang walang mata. May tahi ang bunganga habang may bitbit na laruan. Huwag kang maingay! Lumalapit ito sa kanya habang hindi pa rin tumitigil sa pagsigaw ng "Huwag kang maingay." Napaatras naman si Amanda habang nakatakip ang kamay sa tenga. Hindi siya makatayo dahil sa nangangatog niyang tuhod.
Hindi reliyosong tao si Amanda. Ngunit dahil sa nangyari, napausal na lamang siya ng dasal. Napabalikwas ang pagbangon si Amanda dahil sa isang masamang panaginip. Pawisan at habol hininga siya ng magising. Tinignan niya ang orasan at doon napagtanto na 1:00 na pala ng hapon. Ganon ba kahaba ang tulog niya? Simula 8:00 ng umaga hanggang 1:00? Napailing na lamang si Amanda at dali-daling lumabas at bumaba. Nadatna naman niya si Fernando na naghahain ng makakain. Ang lalaki na rin ang nagluto ng dalang ulam. Nasaan si Yana? Nasa bahay ng kaklase niya. Nagpaalam siya kanina na may research daw silang tatapusin. Tumangutango naman si Amanda at umupo na. Panandalian niyang nakalimutan ng makatotohanang panaginip kanina. Pagkatapos kumain, magliligpit na sana siya ng mga plato. Ngunit pinigilan lamang siya ni Fernando. Ito na ang nagboluntaryo maghugas ng plato upang makapagpahinga na raw siya. Tumangutango naman si Amanda at pumunta sa sala upang manood ng TV. Balak na niyang buksan ang TV, ngunit napansin niya ang isang larawan na nakadisplay sa gilid nito. Tumayo si Amanda at nilapitan ang larawan. Kinuha niya ito at dinala sa sofa upang doon tignan. Nakita niya sa litrato ang pamilya na binubuo ng 3 tao na may malalawak na ngiti na makikita sa kanilang mga labi. Tinignan niya naman ang likuran at doon may nakita siyang pangalan at birthday ng 3 tao. Tumayo siya upang tanungin sana si Fernando patungkol sa litrato. Ngunit napansin niyang wala ang asawa sa kusina. Sumilip siya sa labas at doon niya nakita ang kanyang asawa na may kausap na lalaki. Tinupi mo na ang litrato bago tinago sa kanyang bulsa at tumungo sa kinaroroonan ng dalawa. Nang makalapit siya sa kanila, ay ipinakilala ng asawa na ang lalaking yun ay ang may-ari ng bahay. Sabi ni Mr. Ming, iniwan daw sa kanyang bahay na yun ng kanyang ama bago nabawian ng buhay. Nagtaka naman si Amanda dahil sa litrato na nakita niya, isang bata ang nandun. Naisip niyang baka ito si Mr. Ming at larawan yun nung bata pa siya kasama ang pamilya niya. Pero mas nagtaka siya dahil nang tingnan niya ang litrato. Parang 1 taong gulang pa lamang ang naturang bata. Base sa mga nakasulat sa likod ng larawang yon. Kaya dapat ay 13 years old lang ito kung sakali. Hindi na lamang umimik si Amanda. Tinanong naman sila ni Mr. Ming. Ngunit mas mabilis pa sa 5:00 ang sinagot ni Amanda na okay lang kahit hindi naman. Ayaw niya kasing sabihin ang totoo niyang nararamdaman dito sa bahay na to. Pakiramdam niya kasi hindi lang sila ang taong nakatira doon. Meron pang iba na hindi nakikita. Maya-maya pa nagpaalam na si Mr. Ming. Kaagad rin pumasok ng bahay ang mag-asawa. Doon na sinabi ni Amanda ang nakitang litrato at ang kakaibang naramdaman. Oh, ano yan? Litrato ng pamilya, Ming. Inabot yun ni Amanda sa asawa at kaagad naman tinignan yun ni Fernando. Tama nga si Amanda dahil mga apelido ng mga Ming ang nakalagay doon. Tingnan mo, nandyan si Mr. Ming pero parang 1 taong gulang pa lamang siya dyan. Mahal, pati ba naman yan pagdududahan mo? Magpahinga ka na lang. Bakit kaya niya binenta ang bahay na to? Siya ba talaga si Mr. Ming na nasa litrato? Fernando, wala pa yatang 1 taon ng bata dito. At ang sabi ni Mr. Ming na yon, siya ang nag-iisang anak ng magulang niya, hindi ba? Sino tong mga to? Ano ka ba? Hindi ko alam. Pwede bang tigil-tigilan mo ko sa kahibangan mo, Amanda? Hindi niya pinansin ang asawa at dali-daling umakyat ng 2 palapag habang tumutulo ang luha. Bago makarating sa kwarto nila, madadaanan niya muna ang kwarto ni Yana. Napatingin siya rito
at nakitang nakabukas yun na siyang ipinagtaka ni Amanda dahil nasanay siyang iniiwan ni Yana na nakalak ang kwarto nito. Hindi alam ni Amanda, ngunit parang may tumutulak sa kanya na pumasok doon. Pagkapasok ni Amanda sa kwarto ng anak, ay bumungad agad sa kanya ang mabahong amoy. Hinanap niya kung saan ito nanggagaling. Nagulat siya nang may nakita siyang upos ng sigarilyo na para bang katatapos lang nitong gamitin. Nagtaka siya dahil hindi naman naninigarilyo si Fernando. Halos umusok ang ilong ni Amanda dahil sa galit na mapagtantong siya ng nagmamay-ari ng sigarilyong yon. Hinalungkat niya ang mga gamit at kama ni Yana at doon niya nakita ang 3 kahan ng sigarilyo at lighter. Pag-uwi ng dalaga, isang malakas na sampal ang natanggap mula kay Fernando. Inawat naman ni Amanda ang asawa, ngunit masyadong agresibo at galit na galit si Fernando nang malaman niyang naninigarilyo ang kanyang anak. Ano to, Yana, ha? Natuto kang manigarilyo? Nando, tama na! Nasasaktan ang anak mo! Hindi! Dapat siya masaktan dahil napakatigas na ng ulo niya. Sobra na! Bakit pa? Kayo naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito Inilayo niyo ako sa tunay kong ina, tinago niyo pa ang katotohanan. Kahit sabihin pa namin sa yung totoo na mas maaga, wala kang magagawa dahil patay na ang nanay mo. Naudlot ang pagtatalo nila nang biglang malaglag at mabasag ang 2 plato na nasa lamesa sa kusina. Nagkatinginan silang 3 bago sila iniwan ni Yana at padabog itong umakyat sa kanyang kwarto. Si Amanda naman ay dali-daling pinulot at iniligpit ang kalat dahil baka may masugatan pa dahil dito. Sinuntok naman ni Fernando ang pader at napasabunot sa sariling mga buhok. Pakiramdam niya napakawalang kwenta niyang ama para sa anak. Pakiramdam niya sobrang sama niya. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Fernando sa asawa. Doon siya umiyak dahil pakiramdam niya gusto na rin niyang sumuko. Napakawalang kwenta kong ama, Amanda. Huwag mo sabihin yan. Mabuti kang ama, Fernando. Binigyan mo ng maayos na bahay at tirahan si Yana. Ang anak mo, intindihin na lang natin siya. Pasensya ka na, Amanda, sa trato sa iyo ni Yana. Sadyang nasaktan lang siya sa pagtago na ginawa natin. 3:00 na madaling araw nang magising si Amanda dahil sa mga yabag na kanina pa niya naririnig. Ginising niya si Fernando, ngunit hindi siya nito pinapansin. Bumaba na lamang siya sa kama at binuksan ang pintuan upang tignan si Yana. Nakapatay ang ilaw ng lahat ng bahay, maliban na lang sa ilaw sa labas. Kumatok siya ng 3 beses nang marinig na gising pa si Yana. Naririnig niya kasi ang paborito nitong drama, kaya alam niyang gising pa ito ng ganitong oras. Ilang beses na siyang kumatok, ngunit hindi siya pinagbuksan. Dahil sa inis, hinawakan niyang seradura at pinihit ito. Nabuksan naman ang kwarto na ipinagtaka ni Amanda. Pagpasok niya, nadatnan niya si Yana na nanonood sa laptop nito habang nakaupo sa upuan at nakatalikod ang gawin nito kay Amanda. Walang kibo si Yana at hindi man lang siya nilingon nito. May tunog naman ang pintuan kapag binuksan mo, ngunit hindi man lang lumingon ang dalaga para tignan kung sinong pumasok sa kwarto niya. Yana? Hindi pa rin siya nilingon nito at nanatiling nakatutok sa laptop. Ang akala ni Amanda ay nagtatampo ang anak sa kanya dahil siya ang nakakita ng sikreto ni Yana. Yana, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung pati yun sinabi ko sa papa mo. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang naramdaman mo nang malaman mong hindi ako ang tunay mong ina. Pero hindi naman rason yun para umiba ang trato mo sa akin, hindi ba? Anak pa rin naman kita at nanay mo pa rin ako. Nanatiling walang kibo ang nakatalikod na Yana sa kanya. Nang walang matanggap na sagot mula sa anak, mas minabuti na lamang ni Amanda na bumalik na sa kanilang kwarto.
Mukha talagang ayaw siyang kausapin ng dalaga. Paglabas niya, nagulat siya dahil nakasalubong niya si Yana. May bitbit itong mga pagkain at soft drinks na nakuha sa stock nila sa kusina. Napakunot noon naman si Yana dahil naabutan niyang pumasok si Amanda sa kwarto niya. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ha? Akala ko nasa loob ka. Hindi siya pinansin ng dalaga at binuksan ulit ni Yana ang pintuan ng kwarto at saka sinaraduan siya. Ngunit bago nagsara ang pintuan, nahagip ng mga mata ni Amanda ang isang pamilyar na batang lalaki. Dali-dali niyang kinatok ulit ang pintuan ni Yana, ngunit ipinagtabuyan lamang siya ng dalaga. Napabuntong hininga si Amanda at napagpasyahang bumalik na lamang sa pagtulog. Kinabukasan, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Amanda ang nangyari kanina madaling araw. Hindi siya nakabalik sa pagtulog dahil doon. Alis na ako. Maupo ka muna rito, Yana. Ayoko. Sa school na ako kakain, wala akong gana kung kayo ang kasama. Yana Claire! Ang aga-aga, wag mo akong gaganyanin. Makakatikim ka sa akin. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang padabog na umupo at sabay na kumain sa mga magulang. Walang umimik sa kanilang tatlo, kaya sinimulan yon ni Amanda. Yana yung tungkol kagabi. Wala na akong tinatago maliban sa paninigarilyo. Tinigil ko na, baka kayo pa mauna mawala sa akin. Yana, alam mo sumasama na ang ugali mo, ha? Nando, tama na yan. Bakit? Nando, may pinagdadaanan ng anak mo. Kakampihan mo na naman ba ang batang to, Amanda? Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Mas lalo mo lang dadagdagan ng pinagdadaanan niya. Akala ko ba pagod ka na rin sa batang to? Ewan ko sa inyo. Mauna na ako. Alis na rin ako. Yana! Napabuntong hininga na lamang si Amanda nang iwan siya ng dalawa sa hapagkainan. Inubos na lamang niya ang pagkain bago ito niligpit at hinugasan. Nang makaalis ang dalawa, tinawagan naman ni Amanda ang kaibigang si Ruth upang sunduin siya. Handa kasi siyang samahan nito upang mag-unwind muna sa paborito nilang puntahan, ang sementeryo. Oo, doon sila pumupunta, simula pa ng mga bata sila. Palagi nga silang tinatawag na multo ng mga kalaro nila dahil nahuhuli silang dalawa na tumatambay sa sementeryo. Nang makarating sila sa naturang sementeryo, doon na kwento lahat ni Amanda ang sakit na nararamdaman sa kanyang pamilya. Hindi niya na kaya. Pero kinakaya na lang niya dahil hindi niya kayang iwan si Fernando. Lalo na ang tinuturing niyang anak na si Yana. Binigyan kasi siya ng advice ni Ruth na pwede naman niyang iwan talaga ang mag-ama dahil wala naman siyang anak kay Fernando at lalong hindi nito anak si Yana. Ngunit masyadong napalapit ang loob ni Amanda kay Yana. Tinuring na kasi niya itong tunay na anak simula nang mamatay si Yuna. Sa kanya rin iniwan ang bata kaya hindi niya to maiwan-iwan kay Fernando. Habang nagsasalita si Ruth, napatingin naman si Amanda sa isang lapida sa harapan nila. Naluma na yun at medyo hindi na mabasa ang pangalan at birthday ng namatay. Ngunit ang mabasa niya, nakita niyang Ming din ang apelido nito. Namatay ito noong April 12. Gabi na nang makauwi si Amanda at nadatnan niyang kumakain na ang mag-ama. Tahimik ang mga ito at wari hindi nagtataka kung saan siya nagpunta. Kayo ang nagluto? Hindi kumibo si Yana, ngunit tumango naman si Fernando. Pagkatapos kumain ng dalawa, siya na rin na nagligpit dahil dumiretso na kaagad ang mga ito sa itaas upang magpahinga. Nagtataka rin si Amanda sa kinikilos ng kanyang mag-ama. Habang naguhugas ng plato, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kaya dali-dali niya itong kinuha. Napakunot noo siya dahil pangalan ni Fernando ang nakita niya sa screen.
Oh, ba't napatawag ka pa? Napindot mo lang ba to? Bukas na siguro ako makakauwi riyan. Si Yana naman, makiki-overnight daw sa mga kaibigan niya. Kina Giselle daw. Hindi nakaimik si Amanda dahil sa takot. Kung bukas pa makakauwi si Nando at nag-overnight naman si Yana, sino mang nakita niyang kumain sa kusina? Dali-dali niyang pinatay ang gripo at kaagad na lumabas ng kusina. Ngunit nagulat siya dahil nandun sa pupuntahan niya nakatayo ang dalawa. Masamang nakatitig sa kanya ang mga ito. Hindi makasigaw at halos mapako sa kinatatayuan si Amanda. Hindi niya alam kung saan pupunta, kaya dali-dali siyang umakyat sa itaas at pumasok sa kwarto nila, saka inalak ang pinto. Doon, nag-usal ng dasal si Amanda at umiyak hanggang siya'y makatulog. Amanda! Napabalikwas ng bangon si Amanda nang marinig ang boses ni Fernando. Pagmulat niya ng mga mata, mukha kagad ng lalaki ang tumambad sa kanya, kaya mas lalo siyang nagulat. Akala niya kasi, ito pa rin yung impostor nila. Nando? Nakauwi na ako. Mamaya pa uuwi si Yana. Halika na. Kumain na tayo. Naunang lumabas si Nando. Tinignan naman ni Amanda ang oras at doon niya napagtanto na umaga na. Pagbaba niya, kaagad siyang umupo at sinabayan kumain si Fernando. Hindi rin niya maiwasan ikwento ang nangyari kagabi, ngunit hindi naniniwala sa kanya ang asawa niya. Kung ipabless natin tong bahay, Nando? Pwede naman. Kailan mo ba gusto? Ngayon sana. Nag-invite siya ng kaunting kakilala at kaibigan nila upang dumalo sa tinatawag na house blessing. Paniwala kasi ng karamihan, mas lalong dadami ang swerte at blessings kung ipapabless ang bagong bahay. Mawawala rin lahat ng malas at ligaw na espiritu na nakatira kung meron man. Akala ni Amanda, magiging normal at mababalik na sa normal ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Hindi natinag ang mga nakikitira sa bahay nila. Mas lalo pang naging agresibo ang mga ito na mga bala. Habang nagsasalita ang pare, wala rin tigil ang pagsa-cellphone ni Yana, kaya sinuway siya ni Amanda. Padabog na umakyat ang dalaga sa kwarto nito at doon nagmukmok. Napabuntong hininga na lamang si Amanda at sinenyasan ng pare na ipagpatuloy. Pagkatapos ng house blessing, kumain na ang lahat. Sinandukan naman ni Amanda ng pagkain si Yana upang dalhan ito sa kanyang kwarto. Kumatok sa pintuan si Amanda at pinagbuksan naman yon ni Yana. Tinanggap niya ang pagkain pero hindi man lang kinibo ang ina at saka sinaraduhan ito ng pintuan. Huminga ng malalim si Amanda at bumaba na lamang upang makipaghalubilo sa kanilang malalapit na kaibigan. Habang abala si Fernando sa pakikipag-usap, napansin naman ni Amanda ang matandang babaeng kumausap sa kanya dati. Masama ulit ang titig nito sa pare, lalo na sa kanya. Bilang pagbibigay ng respeto, nilapitan niya ito at magalang niyang tinanong kung ano ang kailangan. Mas lalo mo silang ginambala. Mas lalo mo silang binigyan ng pagkakataon na hindi patahimikin ang buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Amanda nang biglang naging puti ang mata ng matanda. Ngunit galit pa rin itong nakatingin sa kanya. Mahal! Napalingon si Amanda kay Fernando at humarap ulit sa matanda. Ngunit wala na yun sa harapan niya. Dahil sa takot, napilitan siyang pumasok sa loob ng bahay. Akala niya talaga, pagkatapos i-bless itong bahay, mawawala na lahat ng nagpaparamdam sa kanya at matatahimik na siya gabi-gabi. Palagi na lang siya kasing nananaginip ng masama o di kaya'y minsan pinapakitaan siya ng mga impostor ng kanyang mag-ama. Alam mo, Amanda,
Napakaswerte ko na meron akong ikaw. Bakit naman? Dahil kahit anong sama ng trato ni Yana sa'yo, pinapalagpas mo pa rin yon. Dahil mahal mo siya. Nando, parang anak ko na rin si Yana. Kaya asahan mong hinding-hindi ko kayo iiwan. Unti-unting pumikit si Amanda nang maramdaman niyang dinalaw siya ng antok. Kampante na kasi siya na hindi na ulit manggugulo ang kung anumang nilalang ang gumagambala sa kanya. 2:54 nang magising na naman si Amanda. Kinapa niya sa gilid ng asawa upang yakapin, ngunit wala siyang makapa, dahilan upang mapabalikwas siya ng bangon. Inakala niyang lumabas lang at nagbanyo si Fernando. Sakto ring nauuhaw siya, kaya lumabas na rin siya at pumunta ng kusina upang kumuha ng tubig. Habang umiinom siya, biglang lumiwanag ang sala nila, kaya agad yun nilingon ni Amanda. At nakitang nanonood ng TV ang asawang si Fernando. Nagtaka siya dahil madaling araw na ay nanonood pa rin to ng TV. Ngunit mas lalong nagtaka siya dahil wala namang palabas ang naturang TV. No signal ang nakalagay doon. Nando, madaling araw pa lang ah. Hayaan mo ako rito. Parang robot na sagot ng kanyang asawa. Nagsalubong ang kilay ni Amanda dahil tila umiba ang boses ng asawa. Sa tingin niya masama ang pakiramdam nito at sinisipon. Nando, tara na, matulog na ulit tayo. Hayaan mo ako rito. Walang nagawa si Amanda at bumalik na lamang sa itaas at natulog ulit. Samantalang si Nando naman ay nakangising nakatingin sa TV. Itim ang mga mata nito at hinahalo ang kapeng nasa tasa na kanyang hawak-hawak. Lumikha siya ng nakakatakot na tawa at parang nababaliw. Kinabukasan, nagising si Amanda nang nasa tabi na niya si Nando. Mahimbing itong natutulog. Tinignan niya ang cellphone upang i-check ang oras. Mag-aalas 5 na ng umaga. Kailangan na niyang gisingin si Yana. Nando! Hoy, gising! Gising, baka malate ka na! Umunat naman ng katawan ng lalaki bago tumayo sa kama. Humikab ito. Samantalang si Amanda naman ay tinupi ang kumot nila. Nako yan kasi, madaling araw nanonood pa ng TV. Ha? Ikaw nga itong bumaba ng 2:00 ng madaling araw. Tapos nanood ng TV. Wala namang palabas ng ganong oras. Napawi ang ngiti ng babae nang marinig ang sinabi ng asawa. Hindi niya alam pero bigla siyang nakaramdam ng takot at nagsitayuan ang balahibo niya. Umiling na lamang si Amanda at lumabas ang silid. Sumunod na rin sa kanya ang asawa. Kailangan pa niyang gisingin ang anak upang hindi ito malate. Yana, gising na. Inaantok pa ako eh. Ano ka ba, Yana? 5:00 na, malalate ka na. Kung bata ka, bilis na. Kilos! Walang nagawa ang dalaga, kaya tumayo na lamang ito. Niligpit naman niya ng kanyang higaan bago nagtanong sa ginang. Anong ginagawa mo na 3:00 na madaling araw sa kusina? Anong nakita mo? Ha? E di ikaw. Nakita kita sa kusina. Umihi ako kaninang 3 a.m. eh. Tapos nakita kita doon nakatayo lang na parang ewan. Napasabunot na lamang si Amanda sa sariling mga buhok. Akala niya mawawala na ang mga kakaibang bagay na nagpaparamdam sa kanya. Pero bakit nananatili ang mga ito sa bahay nila? Bakit hindi man lang napapansin ng kanyang pamilya ang tungkol dito? Sa muling pagkakataon, hinayaan na lamang niya ito. Baka dala lang ng kanyang stress at pagod. Nang makaalis na ang mag-ama, napagdesisyonan ulit ni Amanda na magwalis sa harap ng bahay dahil nagbabaka sakali siyang magpakita ulit ang matanda sa kanya. Ayaw niya munang manatili sa loob ng kanilang bahay dahil hindi siya mapakali kapag nag-iisa lang siya ron. Sinasabi ko na sa iyo. Lola, sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari at kung anong meron sa bahay na yan. Sa kasino ka ba?
Ako si Lola Perla. Sumama ka sa akin upang maipaliwanag ko sa iyo ng maayos. Hindi nagdalawang isip si Amanda at kaagad na sumama sa matanda. Dinala siya nito sa magubat na lugar. Ilang minuto na silang naglakad hanggang sa maaninag ni Amanda ang isang magandang kubo na pinalilibutan ng iba't ibang di pamilyar na puno at pananim. Pinapasok siya nito sa kubo at ang unang napansin ni Amanda, Lola, hindi matatahimik ang kaluluwa ng batang pinatay sa lugar kung saan tumitirik ang inyong bahay. "Sandali, anong ibig niyo sabihin? Sinong namatay?" Si Julio Ming, isang 13 anyos na bata. Siya ay pinatay ng kanyang mga magulang gamit ang pagtatahi sa kanyang bunganga. Ang kasalukuyan na may-ari ng bahay ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin na si Emilio. Ginamit lamang niya ang Julio na pangalan upang hindi ka hinahinala. Isa siya sa nakasaksi kung paano tinahi ng mag-asawang bibig ng bata dahil sa ingay nito. Pero bakit nila yung ginawa sa sarili nilang anak, Lola? Lumaki sa marangyang pamilya si Julio. Masayahin siya, madaldal, maingay at iba pa. Minsan nga naririndi ang kanyang mga pinsa sa bunganga niya dahil kapag sumisigaw ito, parang sirena ng pulis. Kaya ayon ang dahilan kung bakit sa pilitang tinahi ng magkulang ang kanyang bibig. Si Julio ay mabait na bata at may takot sa Diyos. Narindi na kasi ang kanyang mga magulang sa ingay niya kaya nila ito pinatay. Akala nila noong una, hindi lalala ang sugat ng bata, ngunit habang tumatagal ay namamatay. Ano? Kawawa si Julio nang mamatay. Dinala ng mag-asawa sa bakanteng lote ng kanilang lumang bahay ang katawan nito. Tinakot at blinakmail si Emilio na sabihin sa otoridad na pinatay ng bata ang sarili nito. Hindi yung matanggap na lalaki kaya pinatay niya ang mga magulang ng bata. Paano pinatay? Palihim niya itong ginilitan sa leeg, samantalang ang babae naman ay binalian niya ng buto sa ulo. Parehas niyang tinanggalan ng mata ang mag-asawa. Minalampas niya na ninakawan ng pamilyang iyon dahil maraming nawalang gamit sa loob ng bahay. Natagpuan ang katawan nila sa gubat. Kahit makuha man ang kanilang katawan, hindi matatahimik ang kaluluwa ng tatlo. Teka, paano ho niyo nalaman ang lahat ng to? Dahil isa akong saksi. Ako? Ako ang kasambahay ng pamilya Meng. Simula nung bata pa si Julio, ako na ang nag-alaga at nagpaprotekta rito. Ngunit ng mga panahong yon ay hindi ko siya nailigtas para sa kapakanan ng kaisa-isa kong anak. Anak niyo ang gumawa ng pagpatay? Lola Perla, bakit ho kami ginagambala ng mga multo nila? Dahil ba binili namin tong bahay nila? Hindi, dahil nag-iingay kayo. Unang apak niyo pa lang sa bahay na yon ay lumikha na kayo ng ingay. Ayaw nila na maingay. Gusto nila ng katahimikan. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagpahatid siya sa matanda upang maiwasan ng matakot. Hindi talaga siya makapaniwalang gusto ng matanda na dapat siya lang ang nakakaalam ng lahat. Pag-uwi niya, sakto ring dumating si Mr. Ming. Tinanong siya nito kung bakit siya galing sa lugar na yon. Ngunit nagpalusot lang si Amanda na may tiningnan lamang. Tumangutango naman si Mr. Ming at kinumusta ang bahay. Bilang pagmamalasakit at respeto, pinapasok niya ang lalaki sa loob ng bahay. Kinumusta naman siya nito kung ano ang pakiramdam niya sa bahay. Doon lamang natagalan sa pagsagot si Amanda. Ayaw niya pa kasing aminin sa kahit na sino, maliban kay Lola Perla, ang tungkol sa mga nagparamdam sa kanya. Nang makaalis si Mr. Ming, dumating din ang kaibigan niya si Ruth.
Dali-dali siya nitong inakay papasok sa kanilang bahay. Umupo sila kaagad sa sofa. Sabay click ni Ruth ng video sa kanyang cellphone. Pinakita ng babae sa kanyang video kung saan ay kitang-kita na may kalandiang babae si Fernando. Hindi alam ni Amanda kung anong mararamdaman ng mga oras na yon. Gusto niyang sumabog, magsisisigaw, umiyak at magwala. Pero hindi niya kaya. Pakiramdam niya ay hinang-hina ang katawan niya. Umakyat siya ng kwarto at sinundan naman ni Ruth upang damayin sa problemang kanyang nararanasan. Humiga siya sa kama at niyakap ang unan. Doon niya ibinuhos lahat-lahat ng sakit at luha. Pagdating ng 6:00, dumating na rin sa wakas ang mag-ama. Doon na nagpaalam si Ruth dahil alam na niya ang mangyayari. Walang yakap o halik sa pisngi na natanggap si Fernando mula kay Amanda. Binati lang ni Amanda ang asawa ng magandang gabi. Nanibago si Fernando kaya sinubukan niyang kausapin si Amanda. Ngunit wala itong kibos sa kanya. Tumiretso na lamang si Amanda sa kusina upang patayin ang sinaing at ipaghanda sila ng makakain. Hindi na muna sumabay si Amanda dahil sa sama ng loob. Wala rin siyang ganang kumain dahil sa mga nalaman mula kay Ruth. Palihim siyang umiiyak sa kanilang kwarto. Gusto niyang si Fernando mismo ang kumausap sa kanya at umamin ng kasalanan. Ngunit imposible namang gawin yon ng lalaki. 12:00 ng gabi, gising pa rin si Amanda at nananatiling umiiyak at nakatingin sa kisame. Hindi siya makatulog sa ginawang panloloko ni Fernando sa kanya. Tinignan niya ang lalaki nang may galit at paghihinagpis. Para kasing wala itong pakialam sa nangyayari sa kanya. Imbis na suyuin siya, mas pinili pa nitong matulog. Maya-maya ay nakita na lamang ni Amanda ang sarili na may hawak siyang kutsilyo at nakatutok na yun kay Fernando. Binitiwan niya kagad ito at dali-daling bumalik sa pagkakahiga. Hindi na niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya hindi siya ang gumagawa nun. Kinabukasan, ganon pa rin ang nangyari. Wala siyang kibo. Ngunit hinandaan pa rin niya ng almusal at baon ng dalawa. Nagtataka rin si Yana sa kilos ng kanyang ina. Naisip niya tuloy na baka nagtatampo na ito sa kasamaan ng ugali niya. Hindi pa rin sumagot si Amanda at padabog na binaba ang Tupperware saka pumasok ng kusina. Hindi na natiis ng lalaki at kaagad na hinabol si Amanda. Pero isang malakas na sampala na tanggap ni Fernando. Aminin mo, Fernando. Aminin mo. Ang alin? Na kaya malaki ang kita mo nang dahil sa mayamang kirida mo. Napakahayop mo. Tinayos ko lahat. Lahat, Fernando, para hindi ka lang iwan kasama yung anak mo. Nagtiis ako dito kasama niyo kahit alam kong pwede pa ako maghanap ng ibang kaligayahan pero hindi. Mas pinili kong piliin kayo. Amanda, ano bang sinasabi mo? Niyakap ni Fernando ang asawa. Hindi nagtagal ay itinulak siya ni Amanda. Halos mamaos ang babae dahil sa kakasigaw. Dagdagan pa ng pagsikip ng kanyang dibdib. Lahat ng yun narinig at nakita ni Yana. Maski siya hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang ama. Doon lamang niya nakita ang pagsasakripisyo ni Amanda sa kanya, ngunit hindi yun sapat upang mapawi ang kanyang galit sa dalawa. Amanda, hayaan mo ko magpaliwanag. Punyeta kang hayop ka, Fernando! Magsama-sama kayong mga manloloko! Hindi ka na nakontento! Bakit? Masarap ba yun kesa sa akin, ha? Umiling-iling naman si Fernando habang umiiyak. Kahit siya hindi rin makapaniwala
na nalaman ng kanyang asawa ang tungkol doon. Yun lang ang last card niya, ang patulan ng babaeng mayaman na nagkakagusto sa kanya para umangat ng kaunti sa buhay. Dahil kung hindi niya yung gagawin, mamamatay sila sa gutom, lalo na't mahina ang pasada. Hanghawakan pa sana niya si Amanda, ngunit tinulak siya nito at patakbong umakyat sa itaas. Nang makalabas si Fernando sa kusina, nakita niyang masamang nakatingin sa kanya si Yana. Hindi na lang pinansin ni Fernando ang anak at mas piniling sundan ng asawa. Nakita niyang pumasok ito sa kwarto nila at nilakpa ang pinto. Pinilit ni Fernando na buksan ang pintuan. Sinasabihan din niya ang asawa, ngunit hindi sinunod ni Amanda ang kanyang utos. Doon umiyak na umiyak si Amanda. Hindi na rin nakapasok sa eskwelahan si Yana at lalong hindi na rin nakaalis si Nando. Natatakot kasi silang iwan ng babae dahil sa depresyon na nararamdaman. Konsensyang-konsensya si Fernando sa nagawa niya kay Amanda. Mahal na mahal naman talaga niya ito. At kaya niya ginawa ang bagay na yun ay upang maibigay ang lahat ng gusto ng kanyang mag-ina. Inilapag niya na ang kape sa harap ng ama. Hindi na alam ni Fernando kung tatanggapin pa ba siya ng asawa matapos niyang lokohin ito. Alam niyo po, walang ibang ginawa si Mama, kundi ang mahalin kayo. Bakit niyo naman nagawa to sa kanya? Sa amin! Anak, ginawa ko sa inyo ito dahil mahal ko kayo. Hindi ko mahal ang babaeng yun. Pera lang ang habol ko sa kanya. Pasensya ka na, anak. Napatigil silang dalawa sa pag-uusap nang makitang bumaba na si Amanda. Wala pa rin itong kipo at mahahalatang kagagaling lamang sa pag-iyak dahil sa pamumugto ng kanyang mga mata. Dali-daling inalalayan ni Fernando si Amanda habang bumababa ito. Pero tinaboy lang siya ng babae. Lumapit sa direksyon niya na si Amanda at niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nananatili ako rito. Hindi alam niya nang isasagot dahil naunahan na siya ng hiya. Hiyang-hiya siya sa lahat ng pambabastos niya kay Amanda. Amanda. Simula ngayon hiwalay na tayo, Nando. Ayoko na pagod na ako sa'yo, nakakandiri ka. Magsasama lamang tayo para kay Yana. Umalis si Amanda at tinungo ang CR. Kinagabihan, hindi pa rin makatulog si Amanda dahil sa nangyari. Pakiramdam niya kasi, kapag nakatulog siya, baka hindi na siya magising. Paano na si Yana? Habang nakatingala sa buwan, lumabas naman si Yana na may daladalang kumot at mainit na kape para sa ina. Gusto niya itong kausapin dahil sa mga pambabastos na nagawa niya ng mga nakaraang buwan dito. Ma, pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko, ha? Kaya ako nagalit kasi masyado nang masakit kasi, Ma. Naiintindihan naman kita, anak. Masakit lang din kasi eh. Sa loob ng 18 years kitang inalagaan. Ganun lang ang matatanggap ko nang malaman mong hindi akong tunay mong ina. Ma, maiba po tayo. Ano man nangyari sa nanay ko? Namatay siya dahil sa hindi ko masabing pangyayari. Kaya rin hindi kita maiwan sa papa mo dahil sa akin ka binili ng mama mo. Binili niya kayo sa aking dalawa. Namatay siyang hindi mahal ni Fernando. Ako ang tunay na mahal ng papa mo. Pero ayun nga, nang mamatay si Yuna, bukal sa loob niyang ituring kitang parang tunay na anak. Kaysa mapunta ka sa kamay ng mga kapatid niyang wala raw kwenta. Yun ang sabi niya. Sinandal niya na ang ulo sa balikat ng kanyang ina. Doon niya lamang napagtanto na mahal niya pala talaga si Amanda. At nadala lamang siya sa galit na namumuo sa kanyang puso. Gabi na nang makaakyat ang mag-ina. Pinatulog muna ni Amanda si Yana dahil yun ang gusto ng anak.
Namiss daw niya na kantahan siya ni Amanda bago matulog. Unti-unting dinalaw ng antok si Yana hanggang sa ito ay makatulog na. Nang mapansin niyang mahimbing na ang pagtulog ng anak, lumabas siya kaagad ng kwarto nito. Ngunit napatili siya dahil sa gulat. Nakita niyang walang emosyon na nakatingin si Fernando sa kanya. Anong ginagawa mo rito sa labas ng kwarto, Fernando? Walang sagot na natanggap si Amanda. Kaya iniwan niya doon si Fernando. Ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong hatakit. Napasigaw na lamang siya dahil itinaas ni Fernando ang kanang kamay nito na may hawak na matalim na kutsilyo at handang putulin ang kanyang mga kamay. Kaagad din binawi ni Amanda ang kamay at dali-daling pumasok sa kwarto nila at nilak ang pinto. Habol hininga siyang napaupo sa sahig. Pagtayo niya, nagulat siya dahil mahimbing na natutulog si Fernando sa kama. Tulog na tulog ito at parang hindi bumangon. Naguguluhan si Amanda sa nangyayari. Sino ang lalaking nasa labas? Kung hindi si Nando yun, edi sino? Hindi kaya isa sa mga multo dito sa bahay na nanggagaya ng itsura ng tao? Kinabukasan, dali-dali niyang pinuntahan ang bahay ni Lola Perla. Nadatnan niyang may ginagawa itong ritual, kaya tumikhim siya upang marinig siya nito. Mukha namang narinig siya ng matanda dahil tumigil ito sa pagsasalita ng Latin at pumikit. Saka tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Lola, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung bakit nila ginagaya ang mga tao sa bahay. Sa tuwing kayo ay nag-iingay, ginagambala kayo ng kanilang hindi matahimik na kaluluwa. Lola, anong dapat naming gawin? Sa ngayon hindi ko pa alam, pero subukan niyong alamin kung saan inilagay ni Emilio ang bangkay ng mag-asawa. Kaya hindi makaalis-alis ang kaluluwa ng bata dahil gusto niya kayong protektahan laban sa kanyang mga magulang. Oh, hindi ang bata ang may pakana ng lahat ng kamalasan na dumating sa buhay ninyo, kundi ang kanyang mga magulang. Kung gusto mo matapos ito, kailangan mong hanapin ang bangkay ng mag-asawa upang sunugin nang sa galon ay tuluyan ang dalhin sila sa impyerno. Dali-daling umuwi si Amanda sa kanilang bahay at nagpasama sa kaibigan si Ruth. Kinuha nilang pala at panghukay ng lupa. Gusto nilang hukayin ng lupa na nakapalibot sa bahay na kanilang tinitirhan. Lalabas na sana sila nang biglang tumambad sa labas ng pintuan si Mr. Ming. Mapanuri itong nakatingin sa kanya. Tinanong sila ng lalaki kung saan sila pupunta. Nakaisip kaagad ng palusot si Amanda. Sinabi niyang magbubungkal sila ng lupa upang mapagtaniman ng gulay. Tumango naman si Mr. Ming at pinayagan sila maghukay at gumawa ng taniman para sa gulay. Sa tingin naman nila, hindi ito naghihinala. Inabot na sila ng hapon sa paghuhukay at nang makauwi ng mag-ama, tinulungan na rin sila ni Fernando. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi sila makausad-usad sa paghukay. Ano bang hinuhukay niyo rito? Magtatanim kami. Sa isang malakas na paghampas ng pala, isang butil ng luha ang lumalabas sa mga mata ni Amanda. Patuloy pa rin sila sa paghuhukay hanggang sa gumabi. Nagpaalam na uuwi na si Ruth dahil may pupuntahan pa raw ito. Pagpasok ni Amanda, nakahanda na ang pagkain at uupo na lang siya para kumain. Habang kumakain, hindi napigilan itanong ni Yana sa ina kung ano at para saan ang paghuhukay na kanilang ginagawa. Magtatanim kasi kami anak bukas. Tumangu-tango naman si Yana bago pinagpatuloy ang pagkain. Kinagabihan habang nasa kama,
Hindi mapakali si Amanda sa kaiisip sa ginawa nilang hukay. May kutob siyang sa mga lupa na yon. Nakalibing ang katawan ng mag-asawang pinatay. Napabangon siya nang marinig ang isang boses. Tumambad sa kanyang paningin ang batang multo na nasa kanyang paanan. Maamo ang mukha ng bata at walang tahi ang bunganga nito. Amanda, Ikaw si Julio? tulungan mo ako makatakas sa kamay ng mga magulang ko. Sunugin mo ang kanilang mga bangkay sa darating na Biyernes Santo. Doon mo lamang ako matutulungan. Tutulungan kita, pero hindi ko alam kung saan nakalibing ang magulang mo. Hindi sila nakalibing dito. Nasa isang garbage bag sila na kulay itim. Tinapon yun ni Tito sa gitna ng gubat upang mailayo sa mga tao. Paano kung... Tutulungan ko kayong matulungan ako, Amanda. Ikaw lamang ang makakatulong sa akin kaya maawa ka, gawin mo to. Pakiusap. Napag-isip-isip ni Amanda na aminin na lamang yun kay Fernando at Yana dahil alam niyang kaya siyang tulungan ng mga ito. Kinaumagahan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon at isinantabi ang sama ng loob sa asawa. May dapat kayong malaman. Ho! Ano? Nando, Yana, kayo lamang ang makakatulong sa akin. Dinukot ni Amanda ang litrato na nasa bulsa ng pantalon na isinabit niya sa dingding. Nasa iyo pa rin yan? Sila ang Ming family, Yana. Pinatay sila. Nagmumbulto ang bata. Humihingi siya ng tulong kasi pinagmamalupitan siya ng mga magulang niya. Ang mga magulang niya ang pumatay sa kanya. Pero pinatay rin ang mag-asawa. Pare-pareho silang hindi matahimik. Yung mga kakaibang nagpaparamdam dito sa atin, walang iba kundi silang tatlo. Sa tuwing mag-iingay tayo, dun sila nagpaparamdam. Hindi matahimik ang kaluluwa nila kaya ang ginagawa nila ay manakot at manggambala sa mga taong tumataan o tumitira rito sa bahay na to. Ho! Ang gawin daw natin, hanapin ang katawan ng mag-asawa. Nakausap ko ang batang multo. Tinuro niya sa akin kung saan matatagpuan ang katawan ng kanyang mga magulang. Nakasilid dito sa garbage bag at nasa gubat. Malawak ang gubat. Tutulungan niya tayong hanapin ang bangkay ng magulang niya. Nung una, hindi makapaniwala ang mag-ama. Hanggang sa dumating si Ruth. Doon lamang sila naniwala dahil dinala nito si Lola Perla. Sinimula nilang maghanap sa loob ng gubat kasama ang matanda. Kinabukasan na ang Biyernes Santo, kaya dapat ay mahanap na kaagad nila ang katawan ng mag-asawa bago pa nila tuluyang makuha ang bata. Ilang oras silang nagpaikot-ikot sa gubat. Dahil sa pagod, napabuntong hininga na lamang ang mag-ama. Saka umupo sa sanga ng malaking puno para magpahinga. Malapit na natin makita ang hinahanap natin, sabi ni Julio. Bakit hindi niya na lamang sabihin ang daan? Hindi na lamang umimik ang matanda at ipinagpatuloy ang paghahanap habang silang apat ay nakaupo at nagpahinga. Habang naglalakad, nakaapak ang matanda ng isang malambot na lupa. Tinawag niya ang apat at dali-daling lumapit ang mga ito sa kanya. Inutusan niya maghukay si Fernando. Inabot sila ng hapon sa paghuhukay. Malapit nang gumabi mga anak, bilisan niyo. Mas lalong binilisan ni Nando ang paghuhukay. Hanggang sa maabot nila ang isang malaking bagay na nakabalot. Kinapayo ni Fernando. Ito na yata. Ito na nga. Tulungan niyo kong iakit ito sa hukay. Pagkahatak nila ay nakitang ito na nga ang garbage bag na pinaglagyan ng mga bangkay. Masangsang na amoy kaagad ang bumungad sa kanilang lahat. Kaagad yun binuksan ni Fernando at halos maduwal sila sa kanilang nakita. Putol-putol na katawan ng tao ang nasa loob ng bag. Napatingin ang lahat sa gawin ni Mr. Ming nang bigla itong magpaputok ng baril. Dali-daling napaharap si Fernando upang protektahan ang mga kasama.
Galit na tinanong ni Mr. Ming kung bakit nila pinakialaman ng mga ito at kung paano nila nalaman yon. Umamin ka na, Mr. Ming. Ikaw ang gumawa nito. Walang lihim na hindi mabubunyag. Tinutukan siya ng baril ng lalaki at sinabing papuputukan siya kapag hindi tumahimik. Yumukod si Mr. Ming para kunin ang garbage bag at kaagad na hinulog ulit ito sa malaki at malalim na hukay. Binantaan niya ang lahat na kung sino magsusumbong sa pulis ay kanyang isusunod sa hukay. Isa-isa silang itinali ni Mr. Ming sa puno. Kabilang na roon si Lola Perla. Hindi nila kayang manlaban dahil may hawak na baril ang lalaki. Nagsiga ng apoy ang lalaki at tinakot sila na gagawin silang sunog na barbecue. Pinagkatiwalaan ka namin. Tapos ito igaganti mo? Humalakhak lamang ang lalaki na parang baliw. Tinutok niya ang baril sa bunganga ni Fernando. Wag! Ako ang patayin mo. Total ako naman ang nagsabi at nag-utos sa kanila. Mama! Ano ba, Amanda? Mas lalong humalakhak si Mr. Ming dahil sa sinabi ni Amanda. Mas lalo niya itong inasar at tinakot. Nagtinginan na lamang silang lahat nang makita ang tunay na ugali ni Mr. Ming. Bakit mo sila pinatay? Akala mo ba nakapaghiganti ka na sa kanila? Hindi! Nangangalib ang kaluluwa ng pamangkin mo! Natigil ang paghalakak niya nang marinig ang sinabi ni Amanda. Galit niya itong sinabunutan at pinagsasasampal. Handa niya na itong patayin dahil nalaman ng babae ang sikretong tinatago niya. Tinanggal niya ang pagkakatali kay Amanda at kinaladkad ito. Itinuon niya ang mukha ni Amanda sa apoy dahilan upang mapasigaw sa init ang babae. Pakawalan mo ang mama ko! Sinagot ng lalaki ang sigaw ni Yana. Sinabi nitong malas na lang ni Amanda dahil papatay niya ito. Hinihintay na lamang niya ang Biyernes Santo. Hinang-hina si Amanda nang itali ulit ng lalaki. Nang maitali na si Amanda, doon na lamang umupo si Mr. Ming at humagulgol ng iyak. Ngunit hindi yun nagtagal dahil nagpalit na naman ito ng mood. Kumakanta ito na parang baliw. Papatayin raw silang lahat upang ialay sa Diyos ang kanilang dugo. Nang sa ganon ay mapatawad daw siya nito. Hindi ganyan ang pagpatawad! Mamatay ka ng tao! Nasa 10 utos ng Diyos na wag kang pumatay! Sumapit ang 11:00 at lahat ay inaantok na, maliban kay Fernando. Natanggal na nito ang kanyang tali at inihintay na lamang na makatulog si Mr. Ming upang maitakas ang lahat. Sa kabilang banda naman ay 2 taong nakangisi at walang mga mata ang papalapit sa kinaroroonan nila. Natakot naman si Yana kaya napasigaw siya dahilan para magising si Lola Perla, Ruth at Amanda. Umalakhak na tumayo si Mr. Ming at lumuhod. Tanda ng pagbibigay respeto sa 2 dumating. Nakikita naman ni Amanda na ang kaluluwa ng mga magulang ni Julio ang sumapi sa mga taong yon. Kinuha ng mga ito ang baril kay Mr. Ming at walang awang pinaputok yon sa ulo ng lalaki. Napasigaw naman si Ruth dahil sa gulat at takot. Parang wala sa sariling umupo ang 2. Kaharap sila. Nakangisi pa rin ang mukha niya. Maitim na ang mga mata nito. Tinignan ng lalaki ang orasan sa kanyang kamay. At mas lalong lumawak ang ngiti nang makitang mag-aalas 12 na. Nag-isip kaagad si Amanda ng plano. Malapit na kasi niyang matanggal ang tali. At ganun din sina Lola Perla, Yana at Ruth.
Nagpapanggap na lamang silang nakatali upang makapag-isip ng plano. Makalipas ang ilang minuto nang tumunog ang orasan ng lalaki. Hudyat na mag-aalas 12 at Biyernes Santo na. Nang tumayo na ang lalaki at babae, dali-daling tumakbo si Fernando at sinugod ng suntok ang lalaki. Natumba ito, ngunit nakangiti pa rin nakabangon. Sinugod din ni Ruth at Amanda ang mga kasama ng lalaki. Ngunit malakas ang mga ito at nakabawi kaagad ng pag-atake. Si Yana naman ay inalalaya na makawala sa tali si Lola Perla. Yana! Ang gasolina at lighter! Dali-daling kinuha ni Yana ang gasolina at binuhos yun sa garbage bag na nasa hukay. Sisindihan na niya sana nang bigla siyang itulak ng babaeng kasabwat ni Emilio sa hukay. Kaya pinatay niya kaagad ang lighter bago pa to sumiklab. At napaiyak naman si Yana sa takot dahil naapakan niya ang chap-chap na katawan sa hukay. Yana! Dali-dali rin niyang itinulak ang babae. Inabot naman ni Ruth ang kamay kay Yana upang maiahon ito mula sa hukay. Dali-daling sinindihan ni Yana ang lighter at walang pag-aalinlangan tinapon yon sa hukay nang makaahon na siya. Sumigaw naman ang lalaki at wala sa sariling tumalon sa umaapoy na hukay. Yana, anak! Nagmamadaling pinuntahan ni Amanda ang anak at niyakap na mahigpit. Ganon din ang ginawa ni Fernando sa kanyang mag-ina. Habang tinitingnan ang nagliliyab na apoy, isang maliwanag na ilaw ang unti-unting nagpakita sa harap nila. Yun ay si Julio, ang batang multo. Maaliwalas na ang mukha nito at nakangiting nakatingin kay Amanda. Maraming salamat sa inyo, lalo na kay Amanda. Tatanungin ko utang na loob to dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mahanap ang tunay na liwanag patungong kalangitan. Salamat. Ngumiti naman si Amanda at hindi napigil ang mapaiyak. Natauhan naman ang 2 taong nasapian ng magulang ni Julio. Nang magising sila, nagtataka sila kung bakit sila nandoon. Nagtatatakbo silang umalis sa lugar na yon. Habang si Lola Perla naman ay iniiyakan ng natutupok na katawan ng anak niyang si Emilio. Simula noon, naging maayos ng pamilya ni Amanda. Hindi na rin sila umalis sa bahay na yon dahil wala nang nangyaring kung ano. Lumipas ang ilang buwan, naging maayos ang pamilya nila. Masaya na ngayon si Amanda at tuluyang napatawad si Fernando. Hindi na rin sila nakibalita pa sa kung ano ang sumunod na nangyari sa pamilya ni Lola Perla.